Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursdays, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! Welcome back to the Narrow Path Pod. Halatang Kinalawang, Brad. Kinalawang. Ulit. Welcome back to the Narrow Path Podcast. Alright. Okay. Yes, sir. Yun, no? May ilan ang viewers? 13 viewers. Hi sa inyo lahat. Good evening. Magandang gabi. Grabe, no? Magandang gabi. Yes, after a year and a half ata, no? Oh. Sa kalating taon ba? And many pounds ago. Oo, parang lumaki yung show. Lumaki rin tayo. Lumaki rin yung host. Yung host. Mga host. Oo. Bago yun, shoutout muna kay Brother Mark kasi masama pakiramdam. Magaling ka, bro. Oh, get sana well sa soon. next episode natin. Pero si engineer nandito ngayong gabi kaya maayos yung natin. No? Kaya dun sa mga nagtataka kung ano yung tsura ni engineer, may face reveal na May face reveal kanina. Check nyo na lang yung Buburahin post. namin within 24 hours. After the show, buburahin mo na yan. Kaya screenshot nyo na. Ayun. Okay. Sige, so... Paano nga ba to? Di ko na rin maalala, pero bahala na, no? Bahala na. Ganun naman talaga, no? Pero siguro, Pas, since matagal tayong nawala, siguro, i-ano muna natin sa audience natin kung bakit nga ba tayo nawala. Kasi parang wala tayong paalam. Wala. Abrupt di ba? Biglaan na lang. Parang nag-try pa tayong bumalik ng pangilang episode. Pero... hindi na na-sustain. Sige, kung gusto mong mauna. Kasi... Walang yan. Then, ang dami nangyari. Una, my wife got pregnant. Hi, Amor. Shout out kay Amor. At sa kay 7 and 8. Ayan. May 8 na kami. So, after 7, may 8 Oy, na. congrats. Thank you. Si Kilsin 8. Angas, no? Ang Bakit nga ba kill sin? Siyempre, mortify sin or kill sin or it will kill you. Galing. Doon inspired yung name ng bunso namin. Very, rock and roll. Yes, sir. Metal. Yes. Tapos 8, para swerte. Yeah. Tama. Galing. Joke lang. Yun, siyempre, lumalaki yung family. Tapos medyo sobrang complicated yung pagbubuntis niya, Mark. Kasi sa mga nakakala, medyo may edad na kami nung nag-asawa eh. So, pabalik-balik kami sa ER. Ayun, so talagang challenging siya. Kailangan mag-focus doon. At the same time, need to focus on the church. Siyempre, may mga kailangan asikasuhin, may mga changes din. Ngayon, balik na tayo sa Poncan Palace. Tama. Tama. Sa mga nakakaalam sa Poncan Palace, yun, doon kami ngayon nagsiservice. So, salamat sa Diyos na He's been faithful sa lahat ng pinagdaanan. Ako personally, no? Sa lahat ng pinagdaanan, providential lahat yun, and I know na mabuti ang Diyos. At ito nga, yung podcast na i-park natin for a while, and I believe na tama yun, tamang decision yun, to park it for a while, and focus sa mga mas priority, no? Hindi namin pinahahalagahan itong ministeryong ito, pero syempre may hierarchy yan, syempre, diba? Kailangan first things first. Tama. Ayun. Ikaw naman kay Doy, ano yung nangyari? Sige, bago ako mag-share, muna sa mga viewers feedback natin lang, dyan, feedback. Kung okay yung sound natin, malinaw ba yung ating audio. Comment na lang kayo or let us know para ma-adjust natin. Yes, sir. Yan. Mukhang okay naman ata. Mukhang okay naman. Pero ako siguro, ganun din, life got in the way. Hindi naman in the way, pero life happened. Marami nangyari din sa akin, lalo na sa trabaho, schedule ng work. Di na iba ako ng iba yung schedule, na iba yung company, kaya na tinamaan din talaga yung schedule ng podcast. Pero yun nga, providential naman lahat kasi nga parang sabay-sabay tayong naging busy eh. Yes, tapos ngayon, sabay-sabay naman tayo naging available ulit. So salamat sa Panginoon doon. And then also, actually last year, nag-pass away na yung AirPods ko. So malaking sa family namin yon, syempre, di ba? It's yes.
malaking, alam niyo naman yun malaking challenge talaga yung pinagdaanan namin. But then again, I'm still so thankful sa Panginoon kasi my dad, I believe that He's with the Lord. He's with the Lord talaga. My dad was a pastor, tapos siya rin yung nagpakilala sa amin sa Panginoon. We grew up in the church, and yun yung isang malaking bagay na pinagpapasalamat ko kasi na ano niya kami, na siya yung nag-introduce talaga sa family namin, and lahat kami are saved because the Lord used His life. Diba? Yes. Kaya actually in next week, first year anniversary, death anniversary ni Papa. So uwi kami sa farm para ayun, celebrate lang yung buhay niya ulit. And extended family kasi syempre. Ministerial din yan, di ba? Opportunity to reach out sa mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon. Tama. And si Brother Mark, kung nandito lang siya, ganun din naman siya, di ba? Marami ding nangyaring changes sa kanyang work. Na-promote yan, alam ko eh. Mismo. Siya na yung may-ari ng kukay. Di ba lang? Alam ko na-promote. Na-promote siya. Tapos na-busy rin siya sa trabaho. And then, tapos, yun. Ito, William. Yung papa din niya. The Lord. Grabe, no? Marami nangyari. Ganun lang siya. Pero bigat din. Maraming mga mabigat na nangyari. Pero yun nga, purihin ng Panginoon kasi I believe na hindi niya tayo pinabayaan. Yes. And yun nga, yung mga bagay na to, if we weren't, ako personally, kung hindi ko kilala yung Panginoon, hindi ko alam. Finish na. Emotionally unstable ako di ba? Pero dahil alam ko na may plano pa rin ng Lord para sa atin, di ba? And yun nga, yung alam ko si Papa nasa kasama na niya sa langit, di ba? So, glory to God pa rin talaga. Amen. And I'm super happy na nakabalik tayo. Yes, ako rin. Tagal natin pinaplanig nga. Kaya nga, parang nga tayong nakapanibago, di ba? Dahil masaya ako na nakikita yung mga comment. Actually, grabe, may 33 viewers na tayo. 30,000 viewers. Dami. Siguro, magbasa tayo ng mga, comments. Pero bago yun, kamusta naman si Deacon? Nga pala. Ay, si Deacon. Si engineer. Elder engineer. Deacon. Elder engineer. Engineer, kamusta naman dyan? Thumbs up daw. Thumbs up eh. Bigyan niya naman ng magandang comment kay engineer kasi na-stress siya dun sa technical pero na-pull off, no? Na-pull off. Magic ni engineer. Yeah. Pero alam ko rin may mga pinagdaanan din dito. Marami din yan. Kasi syempre, kung yung umuwi si Tito kay Lord, parang anak to ng tuning sa kanya. So lahat naman tayo, we all mourned sa passing ni Tito Hill. And ayun. Diba? Sige. Bago tayo magbasa ng comments pala, huge shout out pala kay Sunday Skull, yo. Kasi nagkataon lahat kami ngayon naka Sunday Skull. Kaya salamat Glenn. Kung gusto niyo ng quality talaga, quality ng mga t-shirts na may lalim, di ba? May bigat. Tapos edgy yung design, edgy yung mensahe. Super quality yung t-shirts, affordable. Kita niya naman, heavyweights pero tsaka meron silang size para sa atin hanggang 5XL. Alam ko pwede pa. Pero ako 2XL lang gamit. Joke lang. Pero guys, puntahan niyo yung Facebook page Sunday Skull. Suportahan niyo, bumili kayo ng merch. And yan, tell your friends. May bago kasing release ngayon, alam mo eh. Meron, may pre-order. Pre-order. Alam ko last day na ata ngayon, pero habol kayo. Habol kayo. Yun. Tapos, shoutout din sa mga pastor na kapatid natin, no? Mismo. Pastor Joseph Pelejo, salamat sa pagpapahiram ulit kay Brother PJ. Mamaya, kasama natin siya sa, actually, dito lang siya magpaparamdam yan. Ayun, so, syempre, shoutout na natin sa pastor ni Brother Glenn. Pastor XP, shoutout sa Christ Heritage Church. Pastor Joel. Yeah, Joel Pigueta, ating tatay. TNC. Sila Pastor X, yan, mga Pastor kaibigan. XP, Tapos eto pala, naka-receive tayo ng invitation. Yes. Merong magiging bagong pastor, di ba? At hindi lang, church din. Church din. Ordination. Kaya congrats. Shout out kay brother. Brother Jordan. Brother Jordan Rabanes. Sa Sabado, guys, ang kanyang ordination. Saturday na ba? Saturday na. Ay, may pupuntahan ako. Sama ba kayo doon, bro? Pero bro, congrats in advance. Excited kami dyan. Next week, pastor na tawag namin sa'yo. Ayun. At ano pa? Sino pa? Basta yung mga kapatid natin ng mga church. Emmaus, sila Pastor Joseph Mangahas. Joseph. Yan, kamusta kayo dyan?
Ano ba? Pastor Sime. Pastor Sime. Oh, City Knights Church. City Knights. Sime Espiritu. Ano ba? Ang dami kasi, no? So, Basta, hello sa inyo and masaya magandang kami. gabi sa inyo lahat. Salamat din sa panalangin nyo and paggabay nyo sa amin. Yes, Lalo yes. na dito sa ating Yes. podcast. Oh. And syempre, yung mga boys ng BXB, Of they're course. back din, di ba? We're back. Oh, Bought by isa pa blood, yung blessing grabe. yan. Imagine mo, ilang years tayo nawala? 2 years ba? Hindi lang eh. Hindi, yung bago, ikaw nawala ka ng matagal, di ba? Tagal, parang Isang dekada ata. parang eh. ganun, more. Oh, pero nagtuloy yung banda, pero huminto rin. 2 years na nang nawala. Pero ngayon, ito yung malupit, bro. Hmm. Kasi bumalik tayo, tapos, di ba matagal na nga nating, mula nung na-reforma tayo, di ba? Matagal na nating pinagpipray na sana ma-reforma yung banda. Yes, sir. And yun na nga yung nangyari, di ba? Tama. Oh. I mean, sino ba yung mga kasama natin ngayon? Bukod sa ating dalawa, si Ryan, Brother Mark. Tsaka si Brother Mark, Oh. 'di ba? So talagang napakabait ng Panginoon. Amen. And yun, At patuloy. hindi lang yun, nakita natin yung maturity rin ng ministry. Mismo. Oh. So, we're excited. Ito yung cryptic post natin nakaraan. Will be in Bacolod, yung Bought by Blood at The Narrow Path Podcast. Will be in Bacolod this coming July. Yep. Bacolod and Iloilo. So, tignan natin kung yung mga ganap doon. Kaya yung mga kapatiran dyan, abangan nyo kami doon. Kita-kits tayo doon. We're planning at least a table talk discussion sa mga magandang topic natin for that date. So, pag-pray natin, mag-materialize, no? So, yun, si mga taga Bacolod and Iloilo, let's pray for this. Exciting, no? Isipin mo, Bought by Blood, The Narrow Path Podcast, malaking ministry opportunity to. Alright. Alright. Sarap. Okay. Basta. Basta nga pala tayo. Grabe, para tayong nangangapa. Bago ng bago. Sige. Inom muna ako. Engineer Lou, ikaw na bahala babasahin na lang natin kung sino yung Inom muna ako sa The Beehive. Uy, nga pala, wait lang. Beehive Cup. Pastor, nasan ba tayo ngayon? We're in the Beehive staycation. Airbnb. Oh. Airbnb. Kaya kung gusto So, nyo sponsor namin yan. oh. The Beehive, kung gusto nyo mag-relax, if you're looking for a place to stay, kontakin nyo lang yung page ng The Beehive. Ayan. Ito lang sa Antipolo. Ito yan sa Maggie Road, Forest Residences. Residences. Ayan, maganda yung place nila. Ayan, naka-flash na sa screen natin. Beehive, Airbnb. And support natin yung sumusuporta rin sa atin. Salamat, Beehive. Alright. Basa. Sige, comments. Engineer, take it away. Ayun. Kung sino yung... Bahala ka na. Siguro mga 5 comments kung meron. Ayan. Good evening, Angelo Miramon. Charles Benedict Rosales Siscar. May nagbabalik. We're back! Welcome back sa atin. Welcome back sa ating lahat. Sa inyo din. Salamat sa suporta. Actually, maraming hahabol kasi nagpalit tayo ng schedule midweek ngayon, no? Return of the Comeback. Ayun, Glenn. Yes, sir. Return of the gabi. Comeback tayo ngayon. Sino ba? Ayan. Wait. Nade-dead air tayo. Ayan, Brother Jong, Panganiban. Shout out. Present po. Yan, mga Gandang kabalbas. gabi, bro. Present. Brother Jong, Present. gandang gabi sa iyo. Yan. Alright. Next. Uy, si Ayan, Brother umalit Angelo. Umulit na. Kamusta, bro? Di ba last time na nakita tayo yung, alam ko yung Strange Fire pa eh. Parang, Oo, magkakatabi tayo nun eh. yeah. Seatmate. Oh. Siya nga yung, yung tinatapik ako niya pag na-distract siya sa hilik mo. Brother Jesse Boy Pineda, Ekletos. Magandang ngayon po pa sa Angel Guido sa lahat pa nanonood. Alright. Mikey! What's up? Ayan. Ay, Brother Jesse, magandang gabi. Magandang gabi. Kamusta po kay Sister Bell? Ayan. Alright. Next. May nakita ko yung comment ni Kuya Chris kanina. Yan, malinaw daw. Salamat, Matt. Malinaw yung ating May comment si Kuya Chris kanina, natawa ko eh.
Ayan o, ganda ng set nakakaluwag-luwag. Big time na kami ngayon. Huwag mo kami ismulin. Kala mo. Ayan. Hindi, actually, lumiit nga eh. Kasi sa Palace tayo nung last show. Palace. Bongkan Palace yun. Bongkan Palace. Ngayon, lang. Sa Hive. Beehive lang. Yan. Joel! Magandang gabi. Maraming salamat. Uy, may 50 viewers na tayo. Ba, dami Guys, share nyo lang yung natin yung link natin para mas dumaming manood. Jezreel Ramos, good luck sa Luminous Fest BXB support. Kita-kits sa Marikina, June 20, na-invite ang Bought by Blood sa Luminous Fest. Malaking event yon. Yes, sir. So, sana magkita-kita tayo. Represent tayong mga kapatid doon. And we will share the gospel there. Maraming pag-pray nyo kami. Guys. Madali. Kasi syempre it's a secular event pero syempre hindi natin hayaan na hindi natin ma-convey yung message ng pananampalataya natin. So yung Bought by Blood, it's been going on for decades. Yeah, decades na. Yan. Bethany! Hi, kumusta kay Pastor Tom? Yes. And the family. Back to back. Ayun. Next. Okay. Thomas Jerick. Okay. Ano daw? Shout out kay Glenn Cubillas. Hindi, tinag-ata yan. Tinag para manood. O saya kay Brother Glenn. Nood lang. Sige, kung meron pa last two siguro. Engineer, bago tayo mag-start. Yan, sige. Kim Ruscal. Brother Kim. Welcome mga bearder. Pwede. Social lang. Oh, bearder. Pwede. Next. Ito, last na comment na natin to. Sige, last na. Exciting. Yeah, si brother. Kumusta? Good evening mga kuya pastor. Kumusta bro? Nagpa-podcast ka pa ba? Parang di ba nagpa-podcast ka? Dati. Nag-guest pa ako nun dati. Ayun, anyway, sige, salamat sa lahat na nag-comment. Later ulit, balikan natin. Share nyo lang i-share yung link natin. And feel free to comment, lalo sa discussion natin. Would love to hear your inputs or questions. Tapos babasahin natin yung iba dyan later on before we end the show. Along the show. Baka may interesting question na mapulot natin. So simple naman ang format natin. If you have anything on your mind na gusto nyong i-ano agad, comment nyo lang para ma-address natin agad. Right? Yeah. Yun, si Neil Vincent Usman, it's been a long time mga kabalbas. Nakita ko yung ni Mikey. Collab daw, Soul Driven saka saka BXB. Let's go! Let's go. Pa-wash out si Miko. Si Miko na wash out na. Predestined to chug. We are. Alright, siguro ito na yung pagkakataon na maipakilala natin yung ating isa sa paboritong guest. Nakakailan na to sa atin eh. 10,000 times na yata. Mismo. Hindi kasi grabe naman talaga yung knowledge yung taong to. Hindi naman sa bro. Pero ako kumbaga sa as a I wouldn't say beginner, pero nano pa rin sa parang start pa rin yung growing pa rin ng learning about yung mga theology, yung mga si Brad Pastor Mark from Bacolod. Kita tayo soon dyan. Pastor, thank you for viewing. Pastor Ken Moraldo. Yes, let's go. Bagak Bataan. Ayun, so what I was saying, para sa isang katulad ko na nag-aaral pa lang din, nag-uumpisa pa lang din, I'm amazed by God's yung syempre glory sa Panginoon, pero grabe yung knowledge na in-instill niya dito sa guest natin. Mamaya na yung reveal kahit alam na naman nila. Kaya natututo pa rin talaga ako hanggang ngayon. Kaya that's what I love about this podcast because ito yung opportunity ko na makapag-aral ako, di ba? And aside from the syempre Sunday. Syempre, di ba? Napakalaking bagay niya kasi hindi lang siya added extra. Pero talaga siya, intentional din. Pwede talagang, we can choose the guest and the topics that, very helpful sa ating lahat. Si brother, wait lang, pasingit lang, Psalmist, Toytanic, sa mga naghahanap dyan ng mga high-end toys, hot toys, mga ganyan. Epong, magandang gabi. Nice to see you too, brother. Ayan.
Alright. So ikaw, anong ano mo kay baka may Hindi ako masaya ako kasi nga matagal na kayo magkakilala. Before pa reform, magkakilala na kami. So alam ko yung pinanggagalingan niya whenever he shares his insights, his thoughts, yung mga inaral niya. Kasi parehas kami halos ng parehas talaga ng pinanggalingan. So kumbaga gets ko kung saan siya nanggagaling at yung mga hugot niya sa teachings niya, learnings. At alam ko na legit hindi lang to parang kasi iba rin yung na-experience mo eh. Tama. At kino-correct ka, nagre-reform ka as against sa parang lang siya, abstract lang sa'yo. Tama. So napakalaking point nun sa niya sa pagtuturo na he's been there before. Mismo. And sabi nga nung siya nag-comment, Lodi ka daw. Lodi. Professor. Lodi. Brother Joel, magandang gabi. Baka masyadong baka mahiya. Tama. Des kasabi nga wag mong masyadong itaas yung bako kasi baka mangawit yung kamay mo. Diba? Tama, Ayun. Sige. Okay na. Natin guest natin. Mula sa Antipolo Reformed Baptist Church, ang pinakamamahal nating brother, si Brother PJ Tedranes. Yes! Woo! Welcome, brother! Welcome back. Junior. Yan. Ayan, salamat sa pag-ambita. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Maging sa follower ng Narrow Path. Yan. Salamat po sa another invitation. Sana ay makatulong ito sa atin sa mas lalo pang mapagandang paglilingkod sa Diyos. Alright. Bro, bago tayo mag-dive into sa topic, kamusta ka naman? Ayun, salamat sa Diyos. After last year, medyo naging rin sa trabaho eh. So may mga changes sa schedules, ayan, tapos kay Lucas, mga adjustment. Yeah. Ayan. So medyo doon ako nakatutok for almost 3 months. So medyo nawala rin ako sa pulpit preaching. Nag-request muna ako ng pahinga dahil nagbago yung sa work eh. So medyo bumigat yung load. Pero salamat sa Diyos dahil naiayos naman at nakabalik ulit ako sa preaching. So malaking bagay din yan. So parang last Sunday yung latest, no? Yun yung pinakang Latest, pagbalik ko nice. sa pulpit. Praise God. Nakakatuwa dahil naimbitahan din natin siya sa church mag-preach, no? So we've been benefiting from his pulpit preaching then. So yun, I think it's time to dive in na sa topic natin. Kasi yung show namin 30 minutes na lang. Hindi na 30 hours. Baka malungkot sila. Hindi, pipilitin naming maging 1.5 hours lang. Hindi, mga 2 siguro eh. Kasi tingnan natin. Basta ma-exhaust natin yung dapat pag-usapan. Tignan natin, no? Kasi nung nakaraan talaga, mahaba eh. At alam mo naman namin, nag-enjoy kayo, pero let's see kung how will this pan out. So, ayun. May pinost si Kidoy na marami rin nag-post. Actually, dito nag-umpisa yun eh. Kung bakit ito yung topic natin. Kidoy, banata mo. Oo, baka mabasa. Kapapalit ko lang eh. Hindi. Kasi may parang 2 weeks ago ata. Merong nag-trending sa Facebook na merong isang pinost na video ng isang Sunday service yun eh, church service siya ng isang babaeng pastor. Tapos ang nasa likod nasa screen nila yung hawak mo ang beat. Ngayon hindi ko na talaga maalala kung ano yung acronym ba tawag, yung ginamit niya dun sa BEAT, pero parang kinonect niya dun sa preaching niya. So, marami nag-comment. Nagulat nga actually ako sa comment section kasi for sure hindi naman lahat yun mga reform, di ba? Parang iilan lang naman talaga yung... Pero nakakagulat din kasi majority ng nag-comment doon na parang hindi sila natuwa. Merong ibang pailan-ilan na okay sa kanila pero based doon sa mga nabasa ko, marami ding hindi natuwa kasi nga parang hindi dapat ginagawa yun sa preaching na parang dahil uso to i-incorporate mo na ngayon sa kumbaga parang nawawala yung reverence, 'di ba, yung ganon. So syempre forward ko ngayon kay Pastor Angel, 'di ba? Di napag-usapan namin kasi syempre it's a good topic din kasi tayo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, 'di ba? So and sa mga pinanggalingan nating churches, ganoon ang gawain eh, 'di ba? Na
So parang naging healthy conversation lang siya for us na o dapat ba natin itong ginagawa o hindi. So yun na. So ito na ngayon yung naging sabi namin, mukhang magandang pag-usapan na topic to, di ba? Kasi nga Napapanahon siya. Napapanahon talaga. So yun. Kaya ang topic natin ngayon is about yung pragmatism. Kung talagang is it needed o tama ba na gamitin to sa mga preaching natin? At ano yun siguro bago natin bigay kay Brother PJ, kumbaga napapayawan na natin to sa yung yung seeker sensitive. Alam ko na papayawan na to sa ibang episodes natin, pero maganda ma-double down natin siya kasi maraming hindi lang dahil do sa nag-trending na hawak mo ang beat, pero dahil kasi normal siya sa most evangelical churches. Naging normal na siyang kagawian na... And ako, guilty rin ako dyan nun. We've been doing that. But before we learned the Reformed theology at yung tamang ecclesiology at kung ano pa. No? So, Brother PJ, siguro, doon muna sa post. What are your thoughts? Nung nakita ko yung share ni Brother Doy doon sa... Siyempre, unang-una, hindi naman ako nabigla doon dahil talagang may mga churches na ganun talaga yung kanilang setup, especially hindi naman talaga in line sa biblical exposition yung way ng kanilang pagtuturo. So, hindi na ako magugulat. Pero, ang nakakalungkot lang kasi doon ay parang mas inaano ng tao yun mas tinatanggap ng tao, mas parang kung ano yung pasok sa panlasa nila, ano yung okay sa kanila, yung dating. So, mas gusto nila yon kaysa doon talaga sa solid na doktrina o yung gospel mismo na magtutuwid sa mga maling understanding nila. Mas gusto nila yung gano'n, medyo hype medyo bago, medyo modern. So, mas nila yon, mas gusto nila yon dahil nanggaling din naman tayo sa gano'n. May gano'n tayo mga dati, version before, nung hindi pa tayo na re-reform, pero ang maganda dito, nagkakaroon tayo ng distinction. Nakikita talaga natin ano yung tinuturo ng scripture at ano naman talaga yung tinuturo ng mga hindi naiintindihan yung ginagawa nila. And sadly, marami pa rin yung evangelical churches yung umiikot sa ganitong sistema. So, yun yung mga bagay na realization ko nung sinare mo yun, and then bago ako chat ni Pastor Angel dun sa topic ngayon na about pragmatism nga. So yun yung mixing ko doon, reflection ko doon. Actually, gumagawa ako ng doon Gumagawa ako ng reflection post doon, hindi ko pa lang natatapos. Hindi ko muna matapos yung podcast natin. Yun, salamat doon, Brother PJ. So, talaga siya, somehow, hindi mo siya ilihis dun sa modern seeker sensitivity ng mga churches. So siguro, simula sa definition of terms, Siguro simula ko dun sa definition of terms ng seeker sensitive. Most churches, most evangelical churches ngayon, actually hindi lang naman ngayon ever since na siya, ongoing progress na siya ng mga churches into, sabihin ko na medyo negative yung progress na to dahil akala nila akala ko, the way to bring people to Christ, to draw people to church, is by making it more attractive for the seeker, which is yung tao. No? But as the scripture says in Romans 3, no one seeks God, not even one. Wala naghahanap sa Diyos talaga. Unless God quickens our hearts, unless He turns our heart of stone to a heart of flesh, we will not have a heartbeat for Christ. We will not have an attraction for attending the church and worshiping Him. So, napaka kabaliktaran dun sa idea na pag ginaya natin yung mundo na gusto ng tao, for example, ang gusto ng tao party-party, pag dinala natin sa church yan, ma-attack sila sa church. At doon tayo makahanap ng way to evangelize them. So what are your thoughts doon muna tayo sa seeker sensitivity bago tayo tumawag? Actually dun sa mga research ko before, hindi naman talaga malayo. Halos same lang, although magkakaiba lang kung paano nagiging effective 'yon sa kanila. So dun sa
definition kasi ng pragmatism dun sa context ng church sa ministry, kung ano yung tama, sa tingin nila kung ano yung tama, kung ano yung parang mabuti, at doon lang sila nakabase. Kung ano yung magiging resulta nun. Hindi talaga dun sa tinuturo ng scripture. So, may mga nabasa akong articles, mga books regarding dun sa pragmatism. Although, historically speaking, hindi talaga siya masyadong nabigyan ng, iba yung tawag sa kanya sa history eh. Ngayon, mas medyo naibibigyan na siya ng emphasize dahil modern na, mas marami na siya ngayon. So, doon, ipinapakita na kapag effective siya at lumalaki yung ginagawa nila, so itinuturing siyang tama. Yun. Kahit hindi na siya inline dun sa biblical principles. As long as it works. Yes. As long na effective siya, may nakikita silang resulta nun sa kanila, kahit na hindi inline sa scripture, yun yung ginagawa nila. Siguro may question lang muna din ako, no? Is it really not in line with scripture? I mean, clearly stated ba sa Bible na wag gawin yun? Well, kasi depende sa ginagawa eh. Because it's not the act itself, but the thought process behind the act. Bakit mo to? For example, may pakape sa umaga. You want to attract people. There's nothing inherently wrong about bringing coffee to church for people to enjoy. Hindi naman eh. Pero kung yun na yung at the back of your mind, ito yung mag-a-attract sa tao. Yung motivation ba? Ito nagkakaroon ng problema. I don't think do you agree with that, brother? Yes. Actually, sa Bible, marami tayo pwedeng kunin ng mga examples. Especially si Paul sa Galatians chapter 1. Dinepend niya doon yung, meron siyang dinepend doon regarding doon sa kanyang pagpangangaral ng Ebanghelyo dahil magtuturo ng mga false teachers eh. Although na hindi siya directly, pero makikita mo doon na sinasabi ni Paul na hindi niya piniplease yung mga tao. So, ibig sabihin, inline doon sa definition ng pragmatism, ang pinakang focus ni Apostle Paul ay yung mismong salita ni Kristo. Yes. Hindi yung iisipin ng ibang tao, kundi ano yung iisipin ng Diyos doon sa ministeryo niya. So, ganun din yung, although na itong mga false teachers siya, yung mga nandun sa Galatian Church, hindi naman kaagad false teachers pag sinabi nating pragmatism kasi methodology yun eh. So, yun yung ginagawa. So, yun, siguro linawin natin yun, bro, no? Kasi minsan, nababansagan tayong na porque sinabi nyo to, ang tingin nyo na sa mga hindi mga reform is mga false prophets o heretic, mga hindi kayo mga tunay na mga Kristiyano. So hindi naman yun eh, di ba? I-elaborate mo nga yun, bro. Actually, pag sinabi nating parang ang magiging question kasi natin doon automatically, false teachers ba pagka nag-hold sa pragmatism? O yung nagtuturo ng pragmatism. Actually, hindi agad natin siya automatic sinasabi na false teachers dahil nag-hold sila sa pragmatism. Kailangan malinaw yung threshold na kung kailan ito nagiging doctrinally dangerous at saka serious. Unang-una, pag binabaloktot na yung content ng gospel. So, isa yun sa mga stepping stone bago siya matawag na false teachers. So, pero pwede kasing yung method niya, pragmatism, pero orthodox yung pagtuturo. Pwedeng ganun yung isang leader ng iglesia. So, yun guys, malinaw at siguro para mas maging malinaw, pragmatism is not inherently evil naman eh. Yes. Kasi ginagamit natin yan eh, in our daily life, sa trabaho, sa school, at maganda siya. Maganda siya until sa konteksto ng daily life. Pero pag i-apply mo siya sa clear-cut na pamumuhay at doktrina sa loob ng iglesia, dun magkakaproblema. Now, there are things na I think pragmatically may magagawa ka din sa loob ng iglesia, no? Siguro sa ibang parts, pero hindi dun sa sinabi nga ni PJ, makaka-apekto sa gospel. At dun sa panambahan mismo. Kasi the way I see it, bakit kailangan mo pang i-embellish yung salita ng Diyos, di ba? Bakit kailangan mo pang dagdagan nga? Parang ganoon dinadagdagan mo ng kumbaga parang added sugar para ma-attract yung mga may sweet tooth, di ba? Na malinaw naman na ang kailangan na the gospel is enough eh, di ba? So there's no need for these kinds of embellishment, di ba? Kaya sabi nga yung kino-quote ni Brother PG si Paul, yung sinabi niya nga
yung Christ crucified lang eh. Mm. Napakasimple niya. Yun lang talaga yung kailangan maipahatid, maiparinig. Pero what if kasi ito may nakausap din akong a pastor friend na hindi reformed. Ang sabi niya sa akin, kung na-exegete naman yung word. Yan. Brother, how do we deal with that? Ayun. Sorry kung nagulo na yung Actually, Binanggit mo kasi kanina yung hindi naman heretical, orthodox naman yung turo, pero in a pragmatic way yung atake. oo. Yun nga, kanina binanggit ko na yung pagtuturo naman na orthodox, although yung ibang mga practices sila ay pragmatism. I think, hanggat hindi nagiging core issue yung gospel at saka yung authority ng scripture, wala tayong nagiging problema doon. Wala tayong nagiging, hindi natin sila dadalhin sa category na parang talagang mali na yung ginagawa nila or false na yung kanilang mga practices. Masasabi natin na faithful pa rin, maaring faithful pa rin sila sa gospel. And that's good. Mabuti yun. Kasi dapat yun tuloy-tuloy na nangyayari. Pero kung talagang yung isang leader ay mabubuksan dun sa sistema na parang hindi ito talaga yung tinuturo ng scripture, much better yun. Although medyo matagal lang na proseso yun na gagawin. Kasi syempre hindi naman biglaan na mag-reform agad siya. Pero I think marami akong kilalang churches na evangelical churches na healthy naman yung kanilang gospel sa pagtuturo. I think wala akong problema doon eh. Wala akong nakikitang problem doon. Maliban lang doon sa mga yung way ng paano sila mag-evangelize, paano sila mag-invite ng mga tao sa church. Doon lang medyo nagkakaroon ng difference. Siguro doon magkakatalo yun sa dahil nga orthodox sa yung tinuturo at kumbaga hindi na manalilihis yung gospel. Actually sa experience ko, I'm just thinking na kung orthodox yung turo, maganda, na-exegete ng maayos yung gospel, maganda yung preaching. Pero yung paraan ng pag-invite, paraan ng evangelism, yung pagdala ng mga tao sa loob ng iglesia ay kung ano yung attractive sa mundo, effective para sa kanila. So matutuwa, ang dami natin. Kaso ang nagiging problem doon, you're filling the church with unbelievers na dapat naman na may makapasok na unbeliever to be evangelized. Pero dahil nga pati yung evangelism, even yung way ng pag-share ng gospel naging pragmatic na. Doon nagkakaroon ng problema sa pagpasok ng false converts. So anong Meron akong meron akong nabasa doon sa tatlong primary reason o bakit nila ni-embrace yung pragmatism. Although yung iba talaga aware na yung philosophy nila ay pragmatism. Hindi kagad nila alam yun na ginagawa nila yun. Pero ang isa sa mga nabasa ko doon ay yung parang siyang parang mission urgency. So para madala mo doon yung mga tao, para ma-invite yung mga tao. Sabi nga ng iba, at all cost. So gagawin nila yung mga bagay na alam nilang magiging effective yun para dun sa mission na gagawin nila para maka-invite ng mga members. So magamit sila ng mga methods na effective to bring people dun sa church. Pangalawang nakita ko pa dun yung cultural pressure at saka yung tinatawag nating competition. Among evangelical churches kasi ganun minsan Nakakalakihan ko na parang yung church namin nakikipag-kompetensya sa ibang churches na kung mas marami, dapat kung ano yung effective sa kanila, try namin gawin. So, ganun yung nangyayari, nagko-compete. Actually, naalala ko nga, excuse lang bro may experience tayong ganyan Meron tayong isang kinausap na pastor ng mega church. Tapos, during your discussion, ang sabi niya sa'yo na parang, ito hindi na to verbatim, pero ang sabi is, na parang ang dating, ang liit lang ng simbahan mo, yung sa amin malaki. So, kumbaga parang sino yung mas effective sa atin. Parang ganun yung, alam mo yun? Yeah. So, yun yung sinasabi mo, to your point, yung parang ganung klaseng, sa mga ganung klaseng mga church, the numbers for them mean yung effectivity ng gospel. Yes. Part yun, talagang kasama yun. Hindi pwedeng tanggalin yun dun Parang parang package na kasama dun sa deal na yun. Dalawa pa lang iyon. Minsan doon din nila sinusukat yung success
So, marami. Exactly. Ayun, so Actually, yun talaga yung tanong. Oo. Yun talaga Ano eh. ba kayo? hindi naman nila i-measure yun doon sa repentance at saka holiness Oo. ng umattend eh. I-measure nila doon sa bilang. Sa dami. Tsaka minsan nga doon sa offerings na tinanggap nila. Oo. So yun yung nagiging basis ng success ng kanilang methods na ginagawa. So Kasi parang sa ano nga, isa sa lecture ni R.C. Paul, binabanggit nga niya yung difference ng pragmatism at being practical. Pero dahil nga sa sinabi mo, minsan nagiging quote-unquote practical lang yung leaders ng church. Gawin natin to for practical reasons. Pero sa totoo lang, nagiging pragmatic na yung approach. Which is practical way of, siguro, isa sa mga nakita ko noon, merong parang malaking crusade si anak ni Franklin Graham. Ay, si Franklin Graham pala. Anak ni Billy. Si Franklin Graham. Tapos, I was young back then. Tapos yung church namin, minobilize. Tapos ang gagawin doon, pupunta kayo sa Luneta, nagpipreach si Franklin Graham at mag-iikot ka sa mga tao nandun after ng altar call. Tapos may mga decision cards. Kukolektihin mo yun, infos and stuff. Tapos, i-forward nila yun sa main office na, ay, ganito karami. Libo yung tumanggap sa Panginoon. Dahil nga, may resulta. And napaka, kumbaga, systematic yung ginawa, ganun. Pero, looking back, parang, paano mo nasabi? ang hirap i-declare na, ito na, ano to, na convert to for ganitong, dahil sa ganitong gabi, event, ganyan. So yung ano pa yung pinakang last nung pinag-uusapan natin, yun yung epekto, yun yung nakakalungkot na resulta nung kasi weak yung ecclesiology, shallow yung understanding sa theology. So weak yung doctrine ng church. Sabihin natin, weak yung ecclesiology, shallow yung understanding sa theology. Kasi nga, hindi pinag-uusapan yun eh. Hindi yun yung primary concern ng church na ang method ay magparami lang, maging effective lang sa ganong setup nila. At kaya minsan, hindi rin tumatagal. So, mabilis din kagad ma-dissolve. Siguro bro, for the sake of yung mga viewers din na ano ba ibig sabihin ng ecclesiology? Ecclesiology, which is yung sa ng church mismo, yung doctrine ng church. Churchmanship. So, ano How yung we do church. ano yung paano nagpapangasin yung church? Ano yung obligasyon ng mga member ng church? So, lahat yun doon dapat alam nung member, alam nung membro. Tsaka doon mas nagiging malinaw yung kanilang accountability. Bakit sila nasa isang local church? Part lahat yun na ecclesiology. Yun ang sigurong isang nakita kong, in my experience at least, sa dati kong mga churches na pinanggalingan, hindi na ituturo yung ecclesiology. Kumbaga kung ano lang yung kinalakihan mo o nakasanayan mo, hanggang doon lang yung, parang nakasanayan lang, ito yung gawain sa ano. Pero yung, kumbaga yung pag-aaral nun mismo, hindi talaga na tuturo. At ito hindi ko gine-generalize ito lang yung sa mga experience ko na sa mga churches na pinanggalingan ko. So, siguro i-address mo na natin. Maganda yung question niya. Kasi may question dito si Brother Paul Mark Ocasyon. Sabi niya, question po, I heard earlier nung nag-start na yung podcast na meron po kayong upcoming secular activity. Yet you will be sharing the word of God. Nawala. The word of God in that event. May I know if that is more allowable than using secular way to invite people to the church? Ako muna siguro. Mabilis na yung sa akin. Kasi ang pinag-usapan natin dito in context of yung church. Yung Sunday service. Yeah. Hindi yung, ito kasi hindi naman Sunday service tong, concert to Diba? So, with a gospel opportunity. With a gospel opportunity. And this is, tulad nga sinabi mo bro, secular event to na malaki kasi sa sports center to So, ang pinag-usapan natin ngayon dito is yung nasa konteksto ka ng nasa pulpit ka on Sunday kung yung pragmatism nga is it a good thing or not, di ba? So, yun. Pastor, kung may ano ka pa. Siguro, to give it more context, we've been in this ministry, yung Bought by Blood band, since 2001. Mga ganon. 2001. So, ever since, ang goal ng banda is to reach out those who are in the underground scene, mga nasa hardcore metal scene, yung mga skaters, alam niyo na, yung, kung aware kayo sa ganung lifestyle.
And we were pragmatic back then. Di ba? Kaya yung gospel din namin, iba yung presentation. Jeremiah 29:11, whatever will pull your heartstring. Di ba? Yung matatamis, ganyan. So, nung nag-reform, iba na rin. Which is the unadulterated gospel. So, ang point ko lang is, yun yung resulta ng pagtama ang teolohiya mo, nakaka-apekto din siya the way you share the gospel. So tama yung distinction na ginawa kanina ni Kidoy na yung context na pinag-usapan natin ngayon is sa loob ng iglesia, paano ito ginagawa, no? Yung paano na ipapasok yung bad effects ng pragmatism sa loob ng iglesia. Ngayon, ito naman sa evangelism, siguro nagigets ko naman yung sinasabi ni brother na parang mas allowable ba yung ginagawa natin, share the word of God sa event na yun, na secular, kesa than using a secular way to invite the people in the church. Kasi once we step there, kasi pagdating sa art, music, or whatever we do, there's no separation of secular or sacred. We believe that now, whatever we do, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Especially if you're a believer, ginagawa mo yun for the glory of God. So, nagre-reflect yan sa mga songs na kinakanta natin, sa tututug natin, and at the same time, doon sa message na kino-convey natin. So, doon pa lang, nothing secular about it in a sense. Na, kasi gospel ang mensaheng dala-dala natin. Ngayon, kung mag-invite man tayo doon, which we do. In fact, may regular kaming attending ngayon na matagal nang hindi ma-attend ng church, nagkita kami sa event, na-invite, ngayon regular ma-attend ulit. So, hindi secular or hindi pragmatic way yung ginawa ng invitation. Kundi, kung paano ang isang Kristiyano na aware sa proper theology, tamang ecclesiology, yun yung approach niya doon sa pag-invite. So, siguro yun yung thoughts ko doon. Pero good question, Brother Paul. Salamat sa pagtanong yun. I hope nasagot namin yung question mo. Tapos siguro balikan din natin to. Baka po pwede i-define what pragmatism is para sa ibang viewers. Thank you po. Kanina nabanggit natin whatever works. Pero mas palalimin natin. Actually, halos sa mga nabasa ko, halos isa lang naman talaga yung source ng pragmatism. Which is ano yung effective, ano yung nag-work sa konteksto ng ministry at ng local church. Kung ano yung nag-work sa kanila, effective yun sa kanila, mas nakikita nilang dumadami, nagpo-progress yun. Yun yung method na ginagawa nila. Again, method yun ginagawa nila na mas effective sa kanila. Although na hindi siya chinek muna kung ito ba yung authority ng scripture o ito ba yung tinuturo ng scripture. Regardless. As long as it works. As long as it works, hindi na pinag-uusapan dito kung ito ba ay biblical or not. So, yun yung, kung lahat ng babasahin mong articles and books regarding pragmatism, doon lang siya uuwi sa definition na yan. Ano yung nag-work, ano yung effective sa isang ministry at saka local church. Siguro para mas ma-stretch natin yung definition nun. Sa parte ng whatever works, sinasabi rin ng pragmatic method na since it works, it's true. Yes, kasama it's yan. Right. Part yan. Yun. Parang, ba't mo questionin yung way namin? Yes. Dumami kami. Kayo onte. So, nasa tama kami, kayo mali. Yun yung pangit sa pragmatism pagdating sa iglesia. Doon papasok kasi yung ano yung authority na umiikot doon sa method. Yun ba authority from the scripture o authority lang dahil yun yung naging mas effective, mas naging mabunga para sa kanila. So yun yung pinakang main issue ng pragmatism. But it's faithful to God's word, hindi na siya kaagad nabibigyan ng emphasis kasi nga hindi na doon nakatingin sa paraan at saka sa bunga ng ginagawa nila. Yeah. May tanong si Pastor Kyle Quevedo. Shout out Pastor Kyle. Tama ba yung if you want to be truly pragmatic, stick to the ordinary means of grace or mas magulo na category yun? Yes. Maganda yung tanong, Pastor. Kasi, di ba, ang means of grace, practical siya na wala kang embellishment. So, I would agree sa part na yun na kung gusto mo talagang whatever works, it's not because
whatever works, but because it works. Dahil yun yung manandato ng Diyos para daluyan ng biyaya. So hindi siya option. Hindi siya tawag dito another way. Kundi it is the way of God. Yun yung paraan ng Diyos, yung prayer, Bible study, family worship, Bible reading private, and yung sa family at yung Lord's table, yung sacraments, church service, fellowship, lahat yan, yun na yun eh. Yun na yung, actually napaaga yung sagot eh. Doon tayo tutumbok. Pero maganda na itanong ngayon na kung magiging practical, yun ang practical at totoo. Bro. Ayun, actually, na-define na naman kanina natin yung pragmatism, at the same time yung na-mention ngayon yung means of grace. So doon may distinction pareho yun. Paano nag-work yung pragmatism at the same time na hindi siya hindi nga naro-rule out yung scripture. At the same time, paano nag-work yung means of grace sa isang local church o kaya sa isang buhay ng mananampalataya. Which is, hindi, pag sinabi kasi natin pragmatism, hindi kagad siya negative side eh. Hindi mo na dapat gano'n. Kailangan, mabigyan muna natin ng justice yung definition ng pragmatism. Kasi gumagamit na naman talaga tayo normally ng pragmatism. Ginagamit tayo kahit sa daily natin, life natin, gumagamit tayo ng pragmatism. Pero when it comes to Christian life, ang primary concern talaga natin dito, yung scripture. Malinaw yung tinuturo ng scripture kung ano paano magiging healthy yung isang mananampalataya, kasama doon talaga yung means of grace na tinuturo ng scripture. Dahil binanggit mo yun, bro, para sa mga audience natin, nabanggit mo maging healthy yung mananampalataya, paano naman yung maging healthy yung church? Kailangan lahat sila. kailangan lahat ng member ng isang local church ay gawin nila yung part nila doon sa pag-cultivate ng mga Christian graces nila. Hindi pwedeng umasa ka lang sa preaching ng Sunday tapos Monday to Saturday, wala ka ng personal na gagawin. Yun din yung natutunan ko kay Pastor Noel na kailangan meron kang pang-isahan na pag-aaral, may personal kang pag-aaral, hindi siya optional. Talagang kailangan mong gawin yung mga means of grace na yun. Reading, fellowship, prayer, yan yung mga ginagawa sa context ng local church. At hindi lang dapat yung mga member na ilan. Dapat lahat sila ay gagampanan nila kasi duty nila yon, accountability nila yon bilang nakipag-covenant sa isang local church. So, hindi pantay-pantay yung kanilang estado, pero kailangan sabay-sabay na gagawin yung mga means of grace na yun. So, doon tayo sa healthy, no? Doon naman sa mapanatili yung marks of the true church. Kasi, isa-isa natin ng pragmatism eh. Yung negative effect niya. Dahil, parang mas nagiging totoo, mas nangingibabaw yung mga marka na kasi dumami kami. So, iniisip, totoo iglesia to kasi marami sila. Nane-neglect or nane-negate yung tamang marks na makita. At yun nga, yung pagdami or pagyaman, yun ang basehan. So, paano naman natin maibabangga yun sa marks of the true church? Ayun. So, kasi ang nasa isip ko yung common na resulta ng negative eh. So, babalik rin lang natin yung common na yung positive naman ng side ng healthy church. Siyempre, ang pinakang core natin doon, yung truth, yung pulpit preaching, yung exposition ng gospel. Amen. Yun yung pinakang pangunahin sa isang local church. Hindi pwedeng secondary siya. Sa dapat yung primary. Kaya nga yung mga preacher, yung mga pastors, nag-labor to study, to prepare ng sermons para healthy yung ipapakain nila doon sa mga miyembro ng iglesia. So, yun yung pinakang primary concern na rin. Number one yun. So, pangalawa. Number one, proper exposition ng word. Sige, bro. Pangalawa, hindi natin kinoconsider kaagad yung pakiramdam. Kasi most of the time, ang kabaliktaran nun, experience tsaka yung feelings. So, hindi ganun yung sa truth na pini-expose naman sa loob ng church. Ang pakiramdam natin ay nagpapailalim dapat doon sa authority ng scripture. Ang root ng isang Kristiyano hindi lagi nakabase doon sa pakiramdam niya. Hindi tayo against doon sa feelings, pero dapat yun ay sumusunod lamang doon sa
hinahayag ng scripture. Marami kasing mga evangelical churches ang pag hindi na feel, pag hindi na nag-work yung pakiramdam, wala na. So hindi na parang parang hindi na driven ng scripture. Ang nagdadrive sa kanila yung feelings na, yung emotion nila, which is hindi yun yung ginagawa nating pag Lord's Day, pag nangangaral, lagi nating itinutuwid yung mga pakiramdam natin kasi deceitful yung feelings natin eh. Hindi naman laging yan. Pero yan yung common na makikita mo sa mga epekto ng mga modern churches. At isa sa mga gusto ko ring bigyan ng pansin doon, yung healthier church, ang sinusukatan hindi yung measurement ng dami. Hindi porket kaunti, hindi siya healthy. Pag marami, pag marami, ayun yung kabaliktaran naman. So, hindi totoo yun. Hindi paramihan ng miyembro yung pagiging healthy ng isang local church. Kundi paano yung isang local church nakikita niya yung mga member ay lumalago sa kawangis ni Kristo, sa paglakad sa kabanalan kay Kristo, na minomortify nila yung sins nila. Isa yun sa mga healthy na church na pinapangaral lang tama si Kristo, ang sentro ay si Kristo, hinahamon niya yung mga miyembro na maging kawangis ni Kristo. Hindi dun sa dami, sa laki ng structure ng building, hindi yun eh. Although, blessing na lang yun kung mayroong magandang buildings. Hindi siya yung kumbaga yung priority ng simbahan kumbaga yung sa mga Reformed churches na lumalaki o nagkakaroon ng mga bagong building, kumbaga resulta na lang yun ng faithfulness, di ba? Pero kasi may mga personal na kilala din akong mga churches din na talagang ang main goal nila magtayo talaga ng building, yung humingi ng donasyon, picturean lang. Oo, tapos yung I don't want to really speak bad about ito mga, pero kasi yun ang totoo di ba? Yung at sa kanila hindi mali yun. Yung hanggang yung totoo. Ang nakakalungkot minsan yung hirap na yung miyembro financially pero yung kumbaga yung meron kasing parang ayoko naman sabing guilt trip, pero parang ganun na pag hindi ka kailangan mong suportahan to at all cost, di ba, na kahit mamulubi ka na, parang yun yung call di ba? So, ayun lang, na ko lang yun, na bumalik lang sa isipan ko yung mga ganong, kasi we were there we've been there ano ba bro, yung nabanggit mo kanina, yung ganda nung sinabi mo kanina, yung ang priority is dapat yung gospel, di ba? Saan ba nanggaling yung, kasi totoo naman ang mga modern churches ngayon, pag napansin mo, kahit yung mga, lalo sa Amerika, di ba? Ang main goal talaga is yung magparami, yung dumami ng dumami, maging mega church, di ba? Tapos, kumbaga parang, yun na yung sole purpose Where do you think that originated from? Yung ganong klaseng teaching o sinusundan nila na Actually, hindi kagad sa teachings alam mo na nung tinecheck ko ngayon sa history, hindi kagad pragmatism yung ginagamit nilang terms May iba-iba silang ginagamit na terms sa history, pero in connection doon na ganun yung practice. Tapos naging popular na lang siya nung lumabas na yung mga full gospel churches, nung dumami na. So kung dahil ako naging Christian ako, na-involve ako sa ganyan, ganun na talaga yung kinalakihan kong yun na yung normal. Normal yun na yun. Kaya sa akin normal siyang nangyayari noon. So parang nakalakihan ko siyang ganun. So hindi ko naman iniisip dati na ano pala to, parang may kasaysayan pala to, may history pala to. So, ang kagandahan kasi dito, although na-experience natin yon, actually nung time na nandun ako, nagkakaroon ako ng pagdududa kung tama pa ba itong ginagawa namin. Pero, naging naging parang may matatayong church, tapos ito yung magiging pattern na gagawin nila. So parang dumadami sa ganung paraan. Nagiging method na nga siya, nagiging way na siya kung paano magtatakbo yung isang local church. So,
yun yung nakita ko lang sa pagre-research ko niyan. Although na ang dami kasi ang lawak kasi niya eh. Ang lawak niya pati sa usapin ng worship, usapin ng kasama kasi yun eh, yung bakit sa atin sa iba may instrument, sa atin wala na. So pasok pa rin siya doon, may kasama pa rin siya sa category na ganun. I think napag ano na siya eh, parang dahil sa laki ng circles ng evangelical churches at kung ano yung mas nakikita nilang mas in demand, mas effective, mas nakikita lang mas marami. Yun yung parang tinutularan. Yun yung nakasanayan na. I think sa akin yun yung aking perspective doon dahil nanggaling ako sa ganun eh. Doon ako may background akong ganun. Pero historically speaking, meron na rin siya pero hindi lang ganun laki ng influence compare ngayon. Siguro, madagdag ko dun, in the dawn of charismatic Pentecostalism at yung mga crusades. Kasi yun nga yung naging sukatan yung simula pa sa Jesus Revolution nung I think 60s, 70s. Nabutan pa natin yun. No? Hindi, ibang Jesus Revolution na to. Kaya yung third wave yata tayo. Kaya ako nag-realize Third wave yata tayo sa States yung sino bang pastor yun? Yung nagbabaptize sa beach. May movie ito eh. Tapos precursor siya nung mga churches ngayon na gano'n na yung atake. Ang nangyari kasi na-infiltrate nila, not necessarily na sinadya nila, pero na-invite sila sa isang church na maging youth pastor, I think, at naging very effective na mag-draw ng crowd because of music, mga hippie, pabasok sa loob ng church eh. So, nung 60s na yan, kung ako nagkakamali, kasama dyan yung Vineyard, yung mga, pati yata yung Calvary Chapel, hindi ko na matandaan yung mga churches na involved. Yung matatandang pastor, natuwa sila na nadodraw ng mas batang mga preacher yung crowd. Pero eventually, nakita rin nila na, this is getting out of control. At saka nanganak na nanganak. Pero yun na kasi yung naging normal. Ang nakakatuwa nito, at the very explosion of that movement in the area of California, nandun yung Grace Community Church ni Pastor John MacArthur. That was, I think, 1969 siya pumasok sa Grace. At mga hippie din yung pumapasok sa church nila. Pero yung sinabi niya sa isang preaching niya, habang tumatagal, yung mga umattend doon sa ibang church na very pragmatic yung way, yung rock and roll, yung alam mo na, hindi na napapahalaga yung reverence ng they're more and more becoming like the world. No? Not necessarily yung get up, yung physical appearance, pero ang tumatak sa akin doon, at yung mga umattend naman sa church namin, they're becoming like us. Sabi ni John MacArthur. Kasi faithful yung preaching ng scripture. So, naitatama yung lifestyle, natatama yung buhay, ganun, hanggang sa nag-grow yung church. Yung mga hippies na amongst them, na-convert, naging Christian. Hindi Christian hippie. Kundi Christian. Ganun yung nangyari. So, I guess, babalikan natin yung yung marks of the true church. Yes. Binanggit mo na kanina yung number 1, yung faithful exposition of the gospel. Pangalawa, siguro yung is sa maintaining marks. Yung binanggit mo rin kanina, pero emphasize ko lang, yung bakit may desire tayo na may desire naman tayo tumami, pero mas nangibabaw yung kabanalan. Kasi pinahalagahan natin yung church discipline. Yes. No? Pag nawala yung church discipline, yari na. Kaya doon papasok yung sa experience, at least ako nung nagpapastor ako sa Charismatic Pentecostal, ang dami talaga, hugos yung tao to the point na siguro at least sa experience ko, pinakamarami na pumasok na kabataan lang to sa church, nasa 200. Nasaan sila ngayon? Hanggang sa kapag narrow down ka sa sin, kanya-kanyang pulasan yan. Wala pa kaming maayos na church discipline na ginagawa. Kaya talagang hindi na naging healthy yung church, nawala pa yung marks. So, your thoughts, bro? Ayun, actually, talagang ganun yung mangyayari kasi nga hindi biblical yung yung paraan eh.
So, ang puro external lang kasi yung nagiging basis. Walang accountability. Number one, yung accountability, kaya may covenant ang mga member ng isang local church para tsaka doon, bago maging member ng isang local church, nagkakaroon ng pagkilala. Nai-interview siya, nalalaman kung talagang Kristiyano ba siya o hindi. So, nagkakaroon ng masusing na evaluation sa kanya kung talaga bang ikaw ay mananampalataya o hindi. Napakaganda nun. Although hindi naman tayo soberano para malaman talaga yung intention behind dun sa isang nagpapamember ng church. Pero ang kagandahan dun, nakikilala natin. Dumadaan sa proseso ng evaluation. So, tama yun, Bas. Yung mga maintaining morals sa isang local church, kasama yun doon sa part na yun, yung church discipline. Which is hindi mo makikita yan sa mga churches na nag-hold generally dun sa pragmatism. So kasi umatin o hindi. Okay lang eh. So parang ako umatin lang ako ng ilang buwan, member na ako eh. So hindi ko alam, member pala ako. So, Tapos, papasok to dyan yung proper pag-administer ng sacraments. Kasi babautismo ka. Partake ka pa ng table. So, yung sinasabi kanina na parang may nabanggit lang na wala namang masama dahil dumadami nga. Pero yung dahil nga pumasok na yung mga unbelievers na hindi naman talaga na-convert. Tapos, magpapartake sila ng mga graces. Doon nasasalaula yung iglesia. Sabi nga, sige bro. Sorry. Ano lang, na-recall ko lang yung sinabi nga ni, I think si Vodi ata yung nagsabi niya na yung desire ng modern churches to kumbaga ma-win yung world. Yung church is nagmumukha ng world. Parang nawawala na nga yung yung reverence nga, yung pagiging mark ng isang tunay na simbahan dahil nga sobra yung desire nila na alam mo yun, na mawin yung mundo, nagiging kamunduhan na yung simbahan, parang gano'n. Yung kasi yung pattern yun yung basis ng mga external na basis nila, yung emotional crowd. Tama. And I think it's, kasi syempre sa American, di ba? Sa Amerika nga and we've tackled this before sa mga dating show natin. Yung mga mega churches doon, naggrabe yung production level. Tapos minsan may roller coaster. May roller coaster pa during sermon. May Ferrari. Grabe, di ba? Na parang, simbahan ba to? Ano ba itong pinunta ko na to? Na concert ba to? O ano ba? Di ba? And then yung isang gabi rin, nanonood din ako yung nire-research ko nitong pragmatism. May napanood din akong parang reel ata na, sa isang talk ni Paul Washer na sinabi nga niya na maraming ang naa-attract sa ganong klaseng mga gawain. Pero ang kabaligtaran naman nun, dahil nga sa mga faithful ng mga churches preaching the unadulterated gospel, marami din ngayon na dahil nga na-experience nila yung ganong klaseng mga hindi malalim na preaching, nagkaroon ng desire sa kanila to search the truth, and dito sila ngayon napupunta because nga hindi sila na-feed ng gospel dun sa kung ano mang, kumbaga nakita lang nila yung show. Yeah. And then wala na after that, di ba? So, marami ngayong na-draw din sa Reformed churches actually kasi nga meron talagang sound preaching ng gospel, di ba? Kaya yun yung nakikita ko namang na siguro kung merong hindi magandang side dun sa yung flip side nun is marami ngayong nagiging aware na rin na sa ganong klaseng gawain. Ayun. Sige bro, sorry na-cut off kita kanina. Hindi yun. Maganda yun. Tama naman. Wala namang doon. Talagang ganun yung magiging resulta nun. Yung magiging effect talaga niya. So, meron pa nga akong naisip ng pinag-aaralan ko rin to. Sabi kong ganun, yung question na pumasok sa isip ko is bakit kaya nila niyayakap yung ganitong klaseng paraan ng maraming mga evangelical churches. So, hindi ko alam kung most of them ay aware or not na nandun sila sa ganong category. So, isa yun sa mga, sabi ko, magandang pag-usapan din to sa podcast. Ito na lang, awareness to. So, parang, kasi may mga iba't iba silang reason bakit sila nandun. Meron din namang mga nandoon na hindi sila aware na yun pala yung ginagawa nila.
which is may mga nakausap din ako before, mga dati ko kasama na ngayon naiintindihan nila yung biblical principles ng pagtuturo at saka nung na-experience lang before. So sabi ko nga, may resulta rin talaga yung halimbawa itong podcast. Kasi nakikita nila nagkakaroon sila ng pag-evaluate. Ano ba yung ginagawa namin? Ito ba ay inline pa doon sa tinuturo ng scripture or hindi na? So, hindi ko naman sinasabing umalis ka agad kayo doon. So, hindi naman ganon. So, magkaroon sila ng tuloy-tuloy o na consistent na pagbabalance, pag-aaral, kung saka sila mag-decide kung ano talaga yung gagawin nila. At laking tulong ng mga questions para mas makita natin nasan din ba yung mga churches ngayon na lalo na sa panahon natin. Siguro, ano mo natin, may tanong Sige. para paano bumalik. Yung kay Brother Adam, may tanong si Brother Adam yan. Adam Jimenez. Yeah. Question is Jesus Pragmatic yan. Pragmatic by telling a parable because parables were practical, memorable, and relatable stories about Farmers. shepherds, merchants, and families, and help ordinary people understand spiritual truths. In that sense, his method was highly effective and adapted to his audience. Ano yung thoughts mo bro? Hindi ba pragmatism yung ginawa ni Christ na parable? Kasi effective siya. Actually, hindi natin, again, define natin yung pragmatism kanina na ito yung method, paraan. Si Christ, nagparable siya, gumawa siya ng mga parables, hindi paraan yon para magdala ng crowd. Actually, ang ini-explain niya doon yung kingdom, yung paghahari niya as na bilang anak na pinadala ng ama at yung kanyang misyon na pagliligtas. Hindi siya method para ng pragmatism para i-draw yung atensyon na dumami yung member ni Kristo. Hindi yun. Gumamit siya ng mga parables para may emphasize na yung kingdom mission, yung kanyang mission bilang manunubos. At the same time, hindi kaagad naman naintindihan yung parables may mga parables na hindi kaagad naintindihan ng mga disciples later on na bago nila naintindihan yun. Pero ay basis ng parables, hindi para gamitin siya as a method na to win souls. Actually, hindi yan. Ang purpose ng parables ay maintindihan yung redemptive purpose ni Christ. Bakit siya nagtuturo, bakit siya nandun, bakit siya nangangaral. I think, yun. Kaya nga binibigyan natin ng malinaw na distinction yung pragmatism, which is applied doon sa context ng church at saka ng ministry. Galing, ganda. Actually, ano rin ako doon nalinaw din sa akin yun, bro. Kaya maraming salamat. Kasi dati nga ganun din iniisip ko na parang yun nga, ginagamit yun para ma-attract yung tao kasi nga mga kwento siya, di ba? Pero hindi pala, no? Galing. Thank you, bro. Actually, maraming parables si Christ na applicable sa mga member talaga ng iglesia. So, members na. Members na siya ng local church. Hindi siya method para mas ma-draw yung attention kay Christ. Siguro din yung practical side. Yes. But practicality is not pragmatic. Yes. Per se. No? So, for example, may mga ginawa si Christ na hindi practical. Like lumakad sa dagat, sa tubig. Mas practical, sumakay ng bangka. So, may mga ginagawa siyang practical things na obviously, yun ang tamang gawin. At kaya binanggit nga ni Pastor Kai kanina, yung Means of Graces, it's practical. Yes. At pinadali nga ng Diyos yun, it was intended to be practical para walang masabi yung tao na ang nangyari kasi, problema in the early church, Gnosticism Yes. We need to get a higher knowledge, may higher source, may higher... Ngayon may Gnosticism pa rin sa atin na kailangan yung baptism, yung anointing, yung source, which is hindi siya biblical. So, I guess isa to sa nagiging masamang epekto pag pinabayaan yung pragmatism sa church left unchecked. Yes. Kasi may mga practical uses naman talaga. Actually, hindi natin disregard yun Kaya nga, dinidefine natin una pa lang yung pragmatism. Yes. May nuances talaga. Yes. Kaya pag hindi natin siya binigyan ng clear distinction, which is sinabi na natin kanina, umiiral yung pragmatism in a way na hindi
sinusuppress yung authority ng scripture within the local church. So yun yung binibigyan natin na emphasis doon. Hindi yung paraan para yung isang church ay mas maging effective sa paraan na hindi scripture yung una. May tanong, bro. Ngayon na nandito ka na sa Reformed view at sa Reformed Church ka, mas na pag naunawa mo na, pag-aaralan mo na proper ecclesiology, proper theology, at sabi ko nga kanina, papakilala kita, naranasan mo na eh. Naranasan mo na eh. Ano sa tingin mo yung kung meron bang pragmatic na ginagawa before sa experience mo, ano yung masasabi mo na nakatulong siya sa iglesia? Practically, yung siguro yung until now, yung consistent ko siguro na pagbabasa. Kasi ganun ako before eh. Hindi pa ako reformed. Tapos, pag yung isa sa mga goal ko talaga is, pag wala akong ginagawa, magbasa. Na until now, dala-dala ko pa rin nung na-reform ako. So, mas nakaya-help sa akin yun personally, na mas, kung hindi ako magdidig sa reading, hindi ko rin maintindihan yung pinananampalatayanan ko. At the same time, may mga factor na yung mga karanasan ko, yung mga feelings, yung mga experience na yan, na itatama. Yung sinasabing wala nang pakiramdam, walang feelings, pero tinatama siya ng scripture. Tinatama siya ng, at the same time, emotion ay naitatama toward doon sa talagang tamang pagkilala sa Diyos eh. Hindi lang siya by way na parang pakiramdam mo. No? Kundi by way, kung ano yung sinasabi ng soberanong Diyos sa scripture. So, ilan yun sa mga until now ay nagbigay sa akin ng mas magandang perspective tungkol sa pananampalatayang Kristiyano na way back, although na nandun siya, pero magulo. Hindi siya organized. Although, pero meron. Yun yung mga ilan sa mga practical na until now ay dala-dala ko pa rin. Pero naitama naman ng scripture. So, hindi ko lang alam sa iba pa kasi iba-iba din ang kami pinagdaanan. Pero I think sa akin yung pas, yung dalawang yun. Siguro, isa sa masasabi kong nag-benefit yung kami, local church, yung Reformed Church, nag-benefit siya sa mga technical parts. May mga pragmatic ways na gawin mo pa rin dahil hindi naman siya na wala siyang bad effect sa church practice, sa ecclesiology, theology. Siguro, example dyan, yung sound system. Diba? Very useful yung maging pragmatica sa what works. Actually, ano yun eh. Kaya nga iniisip ko kung madadaanan ba namin yung RPW, normative principle. Kasi may may part na madadaanan natin. No? Pero kasi, ayun nga, sinasabi ko kanina, package na siya eh. Kasama na siya doon sa paraan na ginagawa ng mga modern churches na nasa ilalim ng pragmatism. Pero I think, ayun nga, define lagi natin na walang masama doon. Kasi by definition, whatever works. For example, hindi natin, dahil dati yung church mo, charismatic Pentecostal, gumamit ng mixer. Yes. Very practical or very pragmatic. It works. Yeah? Ang daling, hindi tayo gagamit na kasi reform tayo. Hindi naman ganun, di ba? So, but minanarrow down natin that whatever affects yung ating teolohiya na nalilihis doon sa sinasabi ni Christ, which is, I want to go here, dito sa 1 Corinthians chapter 2, yung binanggit na natin kanina. 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 1 to 5. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Siguro doon sa dulong, sa gitnang part yung, I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. That's the message. At yung pinaka gustong resulta ni Pablo so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power, not in the wisdom of men, but in the power of God. Siguro yun yung gusto nating tumbukin doon na sa
tagal ng panahon, yung mga evangelical churches, nalihis na dun sa mensahe. Pag magsimula ka doon, na-lose na yung gospel, na wala na. Naging Jeremiah 29:11 na yung pinaka matamis. Hindi, imagine this ito yung isa sa mga dahilan ba't ako nag-reform. Dahil when I've learned more about sharing the gospel, forefront in Jeremiah 29:11, because you want to make the person feel good about himself, about God, at yung tingin sa kanya ng Diyos, which is, I know the plans I have for you, says the Lord, plans not to harm you, but to prosper you, to give you hope in the future. Sino ayaw dun? Di ba? Effective siya. Napakaganda pakinggan eh. Kesa sasabihin mo, God is a wrathful God against you because you're a sinner. Di ba? Ano? Pero what's the truth, di ba? Ano yung kailangan talagang maintindihan ng tao? Yung pangangailangan ba niya sa wealth, sa prosperity, o dun sa redemption, sa justification, sa inclusion sa kingdom ni God. So, I guess, doon siya talaga tumutumbok. Na kapag hindi na ito yung tinutumbok ng mensahe mo every Sunday, imagine mo, hawak mo ang beat. Nasan to ng... At tapos, ano na lang, parang footnote na lang yung gospel, sa dulo na lang siya. Na, sige, kung gusto mong makaranas ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kayamanan, tanggapin mo si Kristo. Naging footnote na lang siya. Doon, parang nakaka-insulto yun sa mensahe that Christ is crucified. Which is, you've offended the holy, holy, holy God, and yet here you are, wanting not Christ, but yung material things, no? At hindi siya magre-resulta sa knowledge mo or yung pag-grow mo na magtiwala ka dun sa sinabi ng salita ng Diyos kung sino si Kristo, kundi dun sa feelings. Ayun. Nag-gospel na si Ivan. Okay na. Akala ko preaching na eh. Ma-agree na ako. Pero yun talaga yung ano eh. Yun talaga yung totoo dun eh sa mga pinag-uusapan natin na yun eh. Yung problema kasi talaga ng pragmatism sa church na hindi lang yung style tsaka yung strategy kundi yung kondisyon ng puso ng tao eh. Mas gusto nila yung approval ng iba instead doon sa katotohanan ng Diyos. Dito natin makikita yung problema ng maraming mga modern churches na inline sa ganitong mga practices. Again, hindi natin sinasabing there are false teachers. May threshold doon bago natin maabot yun. Pero po pwede kasi may tendency pagka nababaloktot na yung message. Kasi kasunod na yung message yun eh. Kasunod na, possible na kasunod na yung mensahe. Pag nababaloktot na yung gospel, yun na yung mangyayari, unti-unti nang mahuhulog sa ganon, which is dangerous sa maraming mga churches na nasa ganito. At isa example nga ni Paul, not in lofty speech, not in the wisdom of men. Eh ngayon, hindi. Ato, may bago akong idea ng church growth. G12. Gawin natin to. Mag-concert tayo para gawin tayo. Although wala tayong maging sa concert. Hindi siya masama. Pero in context kasi kung gagawin mo siya, yun yung magiging argument mo para lang mag-win ng souls. Hindi naman yun yung tamang sabi ng gospel, sabi ng scripture, preach a gospel. Amen. So yun yung trabaho ng iglesia. Yun yung mandate sa church. Ang mandate sa church ay hindi gumawa ng mga strategy, kundi sumunod doon sa instruction ni Christ sa kanya. Kasi hindi mo naman church yun eh. Sabi nga ni Christ. I think si John MacArthur din nagsabi, maling tanong sa kanya, paano mo, ano yung effective way to grow the church? Sabi niya, I don't want to compete with Christ. Kasi si Christ may trabaho ng growth ng church. This is his body. Diba? So, ganda ng sabi doon bro na may mandato eh. Mandato ang iglesia eh. At kung hindi yun ang lalo kung may ulterior motive, lalo yung pagyaman, which is ang daming yun ang motivation. Yun nga yung tanong ko dyan pa sa nung nag-meditate ako dito, sabi ko, ano ngayon ang magiging role? Ano ngayon yung dapat gawin ng isang kung pastor ka? Ano ngayon yung paano mo to tatayuan? So, ayun yung naisip ko lang na sabi ko pwedeng isa rin na itanong, sabi ko, ikaw yung pastor dito ngayon. So, anong role? Ikaw yung pastor ngayon, so ano yung nagiging tingin mo rito ngayon kung ang isang church ay nasa ganito ng estado ng yun, napaka-importante kasi
symptomatic yung hawak mo ang beat sa kakulangan ng proper training sa church. Lalo, nakita natin, pastor yung So, nandun. yun pa lang Doon pa lang, ang laking problema na, no? Pagpasensya na sa mga sa mga viewers natin na hindi pa naunawaan yung hindi allowed ang kababaihan. Siguro some other time yung maging topic natin. Mas better din yun para ma-address. Pero doon pa lang makita natin yung problema sa most evangelical churches dahil magaling magsalita, no? May oratory skills siya, gifted. Sige, salang na. Di ba? Ang daming ganun. Or may platform. Tawag dyan, influencer, gawing pastor to. May mga ganun, nangyayari siya. Favorite mo. Nakaraan, nakita ko, rapper, naging pastor. Vlogger, influencer, naging pastor. May masama ba doon? Wala naman. Pero, makikita natin, kung hindi siya dadaan sa training, at least hindi naman kinakailangan, maganda yung formal training, pero hindi lahat dumadaan doon I myself, hindi ko patapos yung formal training ko, pero at least meron kang desire to, hindi lang desire, yung ginagawa, yung sabi mo kanina kung di mo babasa, hindi ka mag-aaral. How can you grow? Ang problema ay kung mali yung binabasa. Yun lang. Yung mga resources mo ay inline doon sa gusto mo lang. So, mga nakakapakinig nito ng mga pastor, pastora, na feeling nyo ina-attack kayo or tinatamaan kayo, siguro isang tabi natin emotions, no? Tignan natin, ano yung mensahe? Ano yung pinaka-mensahe? Kasi, yung tanong mo nga, ano yung role natin? Bilang mga pastor, hindi natin trabaho pagandahin yung pakiramdam nung nakikinig. It's not about motivational speaking or yung tawag doon yung practical ways, 5 steps to success, life coaching. Dito ako nainis May napakinggan ako na tawag na sa pastor coach. Sabi ko mukhang dapat coach na lang dyan. Nabasa ko yan. Hindi, parang dapat siguro nga coach na lang tawag. Hindi na pastor. Kasi pastor is shepherding Pakakainin mo siya, hindi siya coaching. Pakakainin mo, you will lay your life down. At kasama doon yung pagsasakripisyo mo na pag-aralan yung mensahe na kailangan ibahagi mo. At maging consistent ka doon sa mandato ng pagkakatawag sa iyo to preach the gospel, to preach Christ crucified. Para ang resulta, yung binanggit natin kanina sa verse, si Pablo nga, maraming super apostles kasi, nagmamagaling Siya, hindi, sabi ko, hindi lofty speech, hindi eloquence. Sabi niyo, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Ngayon, kung yung pragmatic way mo bilang pastor, pastora, o sino mang nagsasalita sa pulpito, pinuri, ay, ang galing ng acronym ni pastor. Grabe. No? Grabe, paano niya naisip yun? BEAT. Tapos talagang na-touch yung felt needs ko. But it didn't drove him to his knees to repent of his sin and to glorify God. Ang fail na. Kung naramdaman niya lang, salamat, may bago akong kaalaman o tumaas yung antas ng knowledge ko lang pero hindi ko naman naitaas ang pangalan ng Panginoon. Bale, wala. Kahit sa Reformed Churches sa atin, danger pa rin siya. Ang laking danger niya. Dahil tao pa rin tayo na may depravity at may mga kapabayaan din na maaring bumagsak din tayo sa bagay na yan. Andiyan na yung AI. Oo, sa yan. So, ako hindi ko rin talaga in-entertain masyado pag sa ang helpful lang talaga yung mga conferences regarding sa ako, preacher ako So, tempting sa akin na gumamit. Although, hindi ko sinasabing masamang gumamit nun. Pero ako personally, hindi ako sanay gumamit ng May tamang usage siya. Pero ako talaga, kahit nga sa work, pinapagamit kami nun, hindi ko siya ginagamit. Kasi gusto ko mas ma-enhance yung potential na mag-dig ako. Mag-grow. Tapos, biglang mabanatan lang ng AI. So, yung mga ganung bagay, nagiging resulta siya. So, sa tanong bro na at the forefront, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, siguro yun dapat matumbok. Actually, surface pa lang, symptomatic pa lang siya Kasi mag-e-end up siya dun sa mismong, core, is the gospel the core message of the church? Kung hindi yun, problematic talaga siya. Kaya magiging pragmatic talaga dahil tatabunan mo For example,
Lalo yung mga, kung may hidden sin, effective akong pastor eh. Galing gifted ako, magaling ako. Tatago mo yung kasalanan mo ngayon sa giftedness mo or sa eloquence or sa magandang result. So yun ang nagiging problema. So, ano talaga siya? Danger siya. Kaya natin dapat pinag-uusapan siya. Not only for yung sa labas ng Reformed churches, pero sa atin din. Personally. No? So yun. Yun nga yung kaninang, ito yung kaninang binabanggit ko sa Galatians 1. Ngayon ko lang nakita yung verse 10. Sabi nga doon ni Apostle Paul, "For I am now seeking the approval of man or of God, or I'm trying to please man. If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ." So, napakabigat ng binibigyan din dito ni Apostle Paul. Kung pipresin yung tao, hindi siya dapat tawaging servant ni Christ. So, most of the time, ito yung danger sa pragmatism. Pag ang approval na ng tao, yung mas nagbibigyan ng pansin kaysa sa approval ni Christ. Sabi nga doon ni Paul, I will not be a servant of Christ. So, kung may ganitong mga estado, nasa stage na dangerous yun. Kasi piniplis mo yung tao. So, yun yun. Medyo maganda yung bitaw ni Paul dito, ni Apostle Paul. Maganda yung beat. Ito rin talagang May pasok ka. Ayun. May ano ba? May sige, bago Ito si hindi ko alam kung response niya to or si Brother Paul kanina yung nagtanong ng question. Sabi niya, Jesus spoke to fishermen using fishing language, to farmers using farming language. He meets people where they are. Yes, it's very practical. Yes. At kung pragmatic man yun, pero tama, again yung sasabi natin ganyan, kung pragmatic man yung way, pero tama yung mensahe, at hindi na isasaalang-alang, hindi nalagay sa back burner yung mensahe, wala problema. Tsaka ito si Amor, misis mo. Misis ko yan. Sabi, also, ginagamit din ang parable, di ba? Para itago doon ang mensahe. For some will hear it, but will not understand. Yeah, hindi siya, kumbaga, sa mga may pandinig, makinig. Yun ang sinasabi lagi ni Christ. Ito sinend ni Brother Glenn yung purpose of parables, maganda to. So if you have time, basahin niyo po yan. Ayun. So grabe no, naka 1 hour and ano na tayo? 30 minutes. Ganun lang no. Nakakatuwa. Ayun, sayang, may nag-comment, sayang wala si Brother Mark. Oh, totoo. Ang ganda sana na kasama si Brother Mark. Oo nga eh. May sakit. May sakit. Pero yun nga, may binanggit din dito kanina, sabi, dati, nag-growl kayo sa church namin at i-islaman. Totoo po yun, kami po yung makukulit. Di naalala ko, puro kayo growl sa church namin noon. Tapos islaman. Actually, natatawa na lang tayo. Sa totoo lang. Cringe. Sabay pa tayo. Hindi, sa totoo lang kasi ganun ang method talaga namin eh. Actually, parang notorious nga yung church nun eh, na ito na yung mga proud tayo nun eh. Ito na yung mga maiingay, yung mga ganun. So, which is talaga, pag nandoon ka sa forefront, kasi kita parang, effective siya. Di ba? Kasi, natural yung tao eh. Pero, at the end of the day, pagka talagang naliwanagan ka, no? Nangusap ang Panginoon, makita mo, hindi pala talaga. Tsaka alam mo, yung purpose na paggawa natin noon, sa tingin ko, very, noble. Which is, tama yung intention mo. Tama. Kaso ito nga hindi tama. Maganda pala. Maganda yung intention mo. Pero hindi siya tama. Tsaka ito, ngayon ko lang din na-realize siguro sa edad na rin natin and sa maturity, ako personally ngayon when I reflect on those moments when I was young, napipik talaga yung pride. Yeah. Alam mo yun, yung pride mo na kasi nga may notoriety, merong ito yung mga yung mga ganto ganyan. Yung kumbaga parang kahit sabihin mo na hindi glory to God, pero deep inside parang tuwa ka, di ba? It's very dangerous. Dangerous 'yun. Kaya nga
going back to our band ngayon na reforma na tayo, kinorek tayo ng Panginoon. And ngayon, by the grace of God talaga, ngayon we are more aware and more careful dun sa pride na yun, di ba? At sa mensahe. Tsaka sa mensahe mismo. Kasi ako yung, sa totoo lang, dati, kung ano-ano lang pinaghasabi ko rin eh. Pero ngayon, meron nga akong slight hesitation eh, bro. Honestly, kasi, may revelation. kasi nga, hindi biro yung gagawin mo doon. Hindi ka lang magsisigaw doon. Pero, yung sasabihin mong mga salita mo doon, when you share the gospel, hindi biro eh. Dati kasi parang, alam mo yun, kung ano lang eh, kasi Walang bigat eh. walang bigat kasi hindi ko naiintindihan. 'Di ba? Yung gravity ng gospel, kung ano talaga yung ginawa ng Panginoon sa krus, 'di ba? Yung gravity noon na as compared nga sa ngayon na purihin ng Panginoon kasi nga na-reforma kami talaga eh. So nabago lahat 'yun, na-correct ako and now because of yung reverence na 'yun, may fear and trembling na ako sa pag-share ng gospel eh, na hindi pala biro. Diba? Hindi ka na nagpapastor. Hindi na nga. Actually, ito nga eh. Marami kasi naman talaga nakakilala sa amin kasi nga sa banda, ganyan. And marami din akong dahil nga matagal na yung banda namin and yung connected sa church, sa ministry namin dati sa church, and nagpapastor ako dati doon. Marami pa rin tumatawag sa akin na ganyan. Kaya ngayon, to put things out there, mula nung na-reforma ako, nag-step down ako sa pagpapastor. Kasi nga, kung ano mang, hindi naman sa masamang reason eh, pero dahil nga nakita ko yung gravity ng position na to, and hindi ko nakita yung sarili ko na up to that standard. Kung ano man yung sinasabi ng standard sa Biblia, di ba? So, yung qualifications. Yung qualifications na siguro we'll tackle that in the future siguro again. It's not that you're not a husband of one wife. Oh, hindi yun. Hindi naman yun. Di ba? Okay, iba kasi yung talagang may calling eh. Oo, di ba? So, Tinawag sa tinulak. Tama. Iba yung tinawag sa tinulak. Kaya tawagin nyo na lang akong Kuya Doy. Doy. Nagandun lang. Kaya yun. Ayun lang. Brother PJ, siguro before natin yung huling question, di ba? Baka may closing remarks ka pa or kung ano man ang gusto mo pang sabihin tungkol sa topic natin ngayon. Ayun. So, maganda yung topic natin ngayon kasi personally, nagkaroon din ako dito ng reflections before. Nakita ko yung grace ng Diyos na kumikilos. So, yung panalangin ko ay sana hindi lang din sa akin, kundi sa mga dati kong kasamahan sa dating church. Isa yung sa mga prayer ko. At the same time ay yun din yung panawagan natin sa mga iglesia, sa mga churches, mga kaibigan na nasa ganitong practices ng pragmatism. Although, again, may danger dito, may panganib dito. Sana makita nila talaga yung kalinawan ng turo ng scripture. Yan talaga yung mandate ng scripture sa isang local church. At doon sila magsimulang magkaroon ng pag-aaral, pagsusuri. Wala namang masamang magtanong, mag-research kung ano talaga yung nature ng isang local church. Kasi importante yun na maintindihan yung function ng church at ano yung role ng mga leaders at ng members ng isang local church. Sa akin nito ay personal na pag-iingat sa akin personal dahil pwede akong maging biktima ng pwedeng nandun na pala ako na hindi ko alam. So, ano rin sa akin to, parang no to self. Ganon. So, yun din. At good thing to na ma-discuss para hindi may atakihin, kundi ma-refresh tayo na ano ba yung standing natin ngayon sa local church as a Christians na nagpo-profess ng pananampalataya kay Christ. Napakaganda na, brother. Ikaw, Doy, your last thoughts? Siguro yun nga, bigyan lang sa mga, lalo na sa mga pastor, di ba? Siguro, and sa mga churches din, yung priority talaga is yung sharing of the gospel, di ba? Wala nang ibang dapat mga ibabaw doon, wag na natin dagdagan pa, lalo nang wag mong bawasan, di ba? So just preach the unadulterated gospel and maging tapat lang tayo sa salita ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pang mga extra embellishment.
the gospel is enough. More than enough. Siguro ako, sa pagtatapos din, itong discussion natin. Actually, bitin siya kasi una siguro, naninibago din tayo sa flow natin. Pangalawa, we intend this not to really take much of our time, di ba? Mababa. Pero ano talaga siya, hindi siya matatapos na usapin. Yes. Kasi ang kinilalabanan yung pride ng tao. We want to set ourselves up against God, even His methods and ways, His mandates. Kaya heart check talaga siya. Kung ikaw ay isang pastor kayo na nasa ganitong struggle, hindi naman masama gumamit ng ng acronym, wala naman sa per se, no? Pero nakikita natin kasi yung approach, hindi siya expositional preaching, hindi nga exegetical. So, balikan natin yung pinaka-roots bakit tayo tinawag na pastor. Ano ba yung ginagawa natin dapat? We feed the flock, we feed the church, at ano yung pinapakain natin dapat. Kasi ipagsusulit natin sa Panginoon yun. I've been pastoring for 15 years before I got saved. That's my story. At ngayon na kinahabagan ako ng Diyos at tinawag niya ako muli nung nag-reform sa pulpito, isa talaga to sa pinanghihingan ko na ingatan na maihayag yung naispahayag ng salita ng Diyos. Kasi pagsusulit talaga siya sa Panginoon. So, maaring ang dating sa atin napakaganda kasi effective talaga siya dumadami. Pero, ingat, dahil mas maraming kaluluwa ang sisingilin sa atin. Yung iba nagbubunyi parang, wow, we've reached this number. Ang daming na-save, quote-unquote, ang daming tumanggap, ang daming na-baptize. Ingat, kasi sisingilin sa iyo yan. Bilang tagapag-alaga ng tupa. So, I hope magkaroon to ng effect sa puso ng mga tagapagturo, mga pastors na manginig tayo sa takot sa harapan ng Diyos na pagsusulit natin ang bawat sinasabi nating dinala natin sa Panginoon pero hindi pala sa Panginoon ang pinagdadalahan natin kundi sa kapahamakan. So yun. So with that, Yun na. anong natin yung huling question? Pinaka-importanting question of the day, Yes sir. of the night. Of the night. Brother PJ, hawak mo ba ang beat? Binitawan Ito. Brother PJ. Seryoso na. Brother PJ, what is the gospel? So, gusto kong dalhin yung gospel dun sa context ng pinag-uusapan natin. Pero ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay para sa mga kasalanan na hindi nila kayang iligtas yung kanilang mga sarili. Hindi dahil sa kanilang mga performance o hindi sa pamamagitan ng pagiging popular, kundi hindi rin sa pamamagitan ng kung ano yung what works, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang sa pananampalataya kay Kristo lamang. Kaya ang sagot sa pragmatism ay hindi mas mahusay na strategy, kundi yung bagong puso na sumusunod kay Kristo. Sapagkat dun sa Ebanghelyo, sa Gospel, hindi tayo tinanggap dahil sa resulta ng ating ministeryo, kundi dahil sa tapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Amen. Grabe yun. It's not about what works, but what worked. Yes. At yung finished work ni Christ. Amen. Grabe yun, man. Grabe. Dahil dyan, hawak ko. Salamat sa Diyos. Bibitawan. Refreshing, no? Oo, grabe. I hope sa mga nakapakinig, makalimutan nyo na lahat. Huwag lang yung Ebanghelyo na sinigin ni Alam mo yung sinasabi nga ni PJ, Brother PJ kanina, yung about yung sa AI, na mas gusto mo nga mag-dive deep sa sarili mong capacity, di ba? Para nga mas malalong ma-enhance yung knowledge mo, yung, alam mo, it really shows sa totoo lang. It really shows na kung gaano ka-effective yung ganong paraan as compared to using, again, maganda yung AI, helpful siya. Hindi tayo against doon. Pero makikita mo talaga yung depth of knowledge ng tao pag talagang sinuri niya ng matindi yung kung ano man yung inaaral di ba? And it shows, kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo. Way of conviction kasi, ako personally, hindi ko nga siya alam kung paano gamitin. Nakikita ko lang siya.
I-ano mo, i-AI mo. Pero ano yun, challenging talaga. Kasi ako lumaki ako sa kultura na hindi gano'n eh, parang. Analog, no? Oo. Basta keep it up, bro. Ang grabe. Dami ko natutunan din. And for sure, Pas, marami ring natutunan yung mga viewers natin. Yes, oo. Grabe. Salamat sa Salamat. Daming nag-comment ngayon. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Isa to sa talaga pinapapasalamat ko sa Diyos na sabi ni Paul Washer namin sabi doon. Paul Walker. Paul Washer yata na wag sanang yung effect ng ministry ng church nyo doon lang sa zip code mo. Kundi may maabot pa siyang iba. Through technology, very pragmatic. Nagagamit natin ng tama na ma-convey yung ganitong mga mensahe, yung ebanghelyo. So, if there's one thing na binigay ng Diyos sa atin na ma-appreciate natin yung wisdom, how to use it. So, salamat sa mga kapatid na nag-tune in tonight. Salamat, guys. Siguro bago tayo magtapos, a few announcements lang. Yes. So, ang tanong ko sa iyo, Pastor, Yes, sir. weekly na ba ulit ang show natin? Hindi po, ito na yung huli. Salamat, guys. Salamat ulit. Goodbye. See you in 2 years. See you in 2 years. Every 2 years. Ang target natin, twice a month. Twice a month. God willing. Dahil nga marami nangyari mga schedule changes and stuff. So, at ayaw nating i-burden din yung sarili natin. Lalo na, mga pamilya tayo, may responsibility tayo sa church. Though, ang view naman natin dito, hindi to kalaban. Itong ministeryo ng iglesia. tama. Hindi siya, tawag dito, kontra. Yan. Hindi siya magka-kontra. Kundi magka-alyado yan. Pero wag nating gawing dahilan na maging kontra siya. Again, sa isa't isa. Yes, sir. Yes, sir. Ganun. Ayan. So, ang next show na natin, wala tayo next week, yung following week, Yes. God willing, Oo. meron ulit tayo. Pag-pray nyo kami na masustain to. If you want to support us, maglalabas kami ulit ng bagong merch. Si Brother Glenn, ng aming resident artist din dyan. No? Sunday Skull. Skull. Check them out on Oo. Facebook. Grabe yan. Tapos, if you want to see us, how we do ministry sa underground scene, sa mga bars, kasi yun ang ministry ng Bought by Blood, yung band namin. Yung be in, Dungeon of Arts. Sa may Fatima lang yun, Fatima Antipolo. This coming Friday, Ito na ba? Di pa. 13. June 12. Ano pala? Ay, oo nga pala. Hindi na alam yung dates So June 12 and June 13 nandun kami. Parehong Friday, Saturday. Friday, Saturday. Tapos yung June 20 sa Marikina Sports Center, magkita-kita tayo doon. Yan, big event, pag-pray nyo yun kasi kasabay namin yung Tubero, no? So, iba parang kasabay yung Tubero. Sabi nga collab. Mag-collab tayo. Weird collab yun no? It's an opportunity. So, huwag natin palampasin. Pag-pray nyo kami na makapagliwanag kami sa mga ganong lugar at ma-share yung gospel. Amen. Hindi madali itong ministry na to. Pero kung tutuusin, hindi rin siya, nothing special about it. We're just doing our We're nobodies. job. Yes. Yun lang talaga yun. Nothing special about it. So, anyway, Sister, ayun na. Yan na. Sister Lexa, sabi, isang sayo naman dyan ang hawak mo. Tapos, Mamaya na lang. ano ba si Lexa? Sa bahay na lang. Babae na. Hindi pwede. Magagalit yung viewers. Ayun. So, shoutout muna tayo, no? Love you daw, Pastor PJ, sabi ni Brother Richard Ipanis. Janitor lang. Ayan. Ito, comment ni Brother Jezreel. Yan. Sabi niya, ironically, majority ng Christian metal and hardcore bands have profound understanding of redemption in Christ at mas scriptural than our typical Hillsong, Elevation, Bethel, etc. I was a musician sa isang mega church and now playing on a small church. Praise God. Ganda na. Glory to God. Amen. Yun ang masasabi ko to, amen talaga. See you. See you. Ito si Brother Christopher Franklin. Oy bro, kita-kits tayo sa Bacolod. Bacolod. Lapitan mo kami bro kasi syempre first time natin mag-meet, baka ma-miss ka namin. So please approach us. Chat tayo.
ba? Ayan, George Russell. Yan bro. Salamat, nakaabot. Maraming umabot kasi nga midweek service. So, wag niyong unahin to. Unahin niyo yung mga gawain sa church. Unahin niyo yun. Schedule kasi namin na midweek prayer. Bukas pa. Bukas. So, nag-shift lang kami ng schedule. Ayun. So, continue to pray for Brother Mark Abot na sa healing niya. Medyo he's under the weather at the moment. Pero ayun, siya na yung bagong basis ng Bought by Blood. So, salamat sa Diyos. Grabe, no? Nakakatuwa. Ayun lang. Yung mga humabol na comments. Tingnan natin. Sige, Adam. Dungeon of Arts ka mag-thumbtack. Ayun. Alright. So, sige. Maraming salamat. Again, sa ating engineer. Salamat sa ating engineer. Grabe yung effort niya today. Smooth, no? Smooth. Kahit, galing pa ng meeting yan. Oo. Pag Honda. No? Pag out niya. May comment. Alin? Jarda! Mine po ako sa lampshade. Alin po? Tatlo yung options natin. Oy bro, kita-kits tayo sa Sabado and masayang-masaya kami sa... Itong Sabado na ba? Alam ko itong Sabado. Itong Sabado na ba, Jordan? Paki-comment nga. Pakigalaw nga yung mouse. Alam ko itong Sabado na yun eh. Sige. Kung kailan man. Basta pupunta kami sa Sabado. Kung wala man, pakainin mo na lang kami. Yes. Hindi mo ako chinachat ha? Ayan. Away na yan. Ayun. Okay guys. Salamat rin kay Engineer. Yes, Engineer. Thank you. Salamat sa'yo. Nagpakita na. Buburahin namin yung video na promo kanina. Tapos July 4 pa pala. Excited lang ako. Ayun. So yun, mga kapatid, pray tayo. Okay. Pasalamatan natin ng Diyos. Our good and gracious Father, we thank you. Sobrang nagpapasalamat kami dahil sa ministeryong ito, may oportunidad kami na paglingkuran ka at may hayag ang Ebanghelyo at ang mga katuruan na makakatulong sa aming mga iglesia, sa aming mga mananampalataya upang mas ibigin ka, mas pahalagahan ang Ebanghelyo, O Diyos. Dalangin namin, Lord, sa aming guest speaker, si Brother PJ, continue to strengthen him. Tulungan niyo siya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, lalo na, O Lord, sa kanyang trabaho, na maging maayos ito, na hindi ito maka-apekto sa kanyang paglilingkod din sa iyo, O Diyos, at dalangin namin yung provision mo rin sa mga pangailangan nila ng kanyang mag-anak, Panginoon. At maging sa kanilang iglesia, sa Antipolo Reformed Baptist Church, continue to bless them, Lord God, ang mga pastor nito, mga office bearers nito, upang patuloy na magawa ang mandato bilang isang iglesia. At sa aming mga tagapakinig, Panginoon, salamat sa buhay nila na patuloy niyo pong ginagamit din upang maging kasangkapan, Panginoon, upang masuportahan ang ministeryong ito. Dalangin namin na sa mga nakapakinig ng Ebanghelyo, kayo magligtas sa kanila at sa mga kapatiran, O Diyos, na nagpapagal din, Panginoon, para i-share at suportahan itong ministry nito, pagpalayan po sila na sila rin ay mag-benefit, O Lord, sa ministry ito. Maging sa aming iglesia, sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, continue to bless the works of our hands in your ministry, at ang mga miyembro nito, maging beneficial din itong ministry nito sa kanila. At maging sa aming pansamantalang pag-iwalay, keep us safe, O Lord, and continue to guide us, Lord, in our daily living. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Bye. Bye. See you Bye, in guys. 2 weeks. See you. See you in 2 weeks. Kita-kits. God bless. Bye-bye.